Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol, iyak si Putin dito. Nautakan ng Ukraine mga tol, sinalakay ang Russia. Ito na nga no, yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Ukraine at Russia mga tol. Alamin natin to para matutunan tayo mga tol. No, sa mga kaganapan sa ibang bansa na nangyayari ngayon ang ayaw natin mangyari dito sa Pilipinas. 'Di ba sabi nga, learn from other people's mistake. Eto naman, learn from other countries' mistake mga tol, no? So, hindi natin kailangan pang danasin 'to, eh. Makikita na lang natin kung ano nangyayari sa kanila, matututo na tayo mga tol. At eto, parang educational purposes na nga 'tong mga panonood natin ng ganito, eh. Yung tungkol sa paglusob ng Russia sa Ukraine noong 2022 at ngayon ay parang tila bang natatalo na sila ngayon, itong Russia, no? Well, anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Pinoy Mystery Channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Paglusob ng mga Ukrainians sa Russia, balitang ikinagulat ng marami dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pinasok ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Kaganapang nangyari lamang noong World War II. Ilang brigada ang sumalakay sa mga 30 barangay ng Kursk, 11 battle tanks, 20 armored vehicles, dangdaang kasundaluhan. Libu-libong mamamayan ang lumikas dahil sa napipintong labanan. Subalit kakayanin ba nito ang buong militar ng Russia? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may malaking plano ang Ukraine na hindi inaasahan ng marami at maaaring magpataob sa katayuan ng giyera. Yun na nga nagulat ang lahat mga tol kasi sa kauna-unahang pagkakataon umabante ang Ukraine mga tol. Alam naman natin kung gaano kaliit ang Ukraine, ikukumpara mo sa Russia, napakalaki ng Russia mga tol at napakalakas ng sandatahan nito. Pero ngayon mga tol ay talagang, alam mo yun, dahil sa dami ng tulong na natatanggap ng Ukraine, umaabante ngayon sila, umeepensiba dito sa nangyayaring labanan sa kanila. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Subscribe kay Pinoy Mystery Channel. Sa simula, ang plano ni Putin ay talunin ang puwersa ng Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ang naganap sa Georgia noong taong 2008 at sa Crimea taong 2014. Kaya hindi inakala ng marami natatagal ang labanan sa Ukraine. Sa makatuwid, 2024, pumasok na ng ikatlong taon ng madugong digmaan at posibleng tumagal pa kung walang peace talks na magaganap. Nawasak ang malalaking bayan sa Ukraine sa pagbomba. Tila hindi na mamukaan ang mga lungsod na ngayon ay abo at gumuhong gusali na lang ang natitira. Libo-libo ang namatay at milyon ang nawalan ng tahanan. Ilang beses nang gumanti ang Ukraine sa loob rin ng Russia gamit ay mga rocket at kamikaze drones. Pero ang naganap kamakailan lang ay kakaiba. Ilang beses nang pinag-usapan ng kanluran ng peace talks, pero may ilang pagkakataon na hindi pumayag ang Ukraine sa mga kondisyon ni Putin. Katulad ng pagsuko nito sa malaking parte ng bansa kasama ang rehiyon ng Donetsk. Subalit nagbalak muli ng isa pang peace talk sa buwan ng Nobyembre at umaasa ang marami na dito na matitigil ang putukan. Sa buwan ding iyong magaganap ang eleksyon sa Amerika at ipinangako ni Donald Trump na kung siya ay magiging presidenteng muli, paghaharapin nito ang dalawa. At kung hindi papayag ang Ukraine sa usapan, ititigil ni Trump ang suporta sa kanila.
Nakita pa nga sa balita ang pagsang-ayon ni Putin sa planong ito ni Trump. Siyempre, liyamado siya kung hihinto ang gera. Sa lagay na ito na bahala ang mga Ukrainians sa darating na peace talks. Dahil kung matitigil ang digmaan, mawawala sa kanila ang malaking parte ng bansa, ang rehiyong Donetsk na kontrolado na ng Russia. Habang abala ang dalawa sa labanan sa kanang bahagi ng Ukraine, may nangyayari naman sa probinsya ng Sumy. Ito ang malawak na lugar malapit sa border ng Kursk sa Russia. Ilang araw nang napapansin ng mga taga roon ang mga armored vehicles, mga tangke ng kanilang militar na rumaragasa sa kahabaan ng R20 highway. Hindi ito gaano pinagtuunan ng pansin dahil ilang beses nang nagbanta ang mga Ruso sa lugar. Marahil, ito ay upang depensahan ang syudad. Iyon ang sabi nila. Parang kakaiba ang pagdagsa ng kasundaluhan sa Sumy, isang mechanized brigade na may mga 11 tangke, mga 20 armored vehicles at daang-daang sundalo ang nagdatingan. Ito ay sa gitna ng mabigat na labanan sa Donetsk at malaking sunog sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, kung saan nagsisisihan ang magkatunggali. Tila mas may importanteng nagaganap doon, kaya hindi rin daw alam ng kanluran kung bakit napakarami ng ipinadadalang sundalo pandepensa sa border malapit sa Kursk. Wala ring matagpo ang upload sa social media ng mga Ukrainians kung ano ang ginagawa nila doon. Yung mga pro-Ukrainian bloggers ay tahimik din. Secret. Yun pala, ang pagdagsa ng mga sundalo ay hindi pang depensa. Sorpresa. So we are following developments in the Middle East this morning as Israel's war cabinet considers its response to Iran's attack. Araw ng Martes, ika-6 ng Agosto, lumabas na lang sa balita ang hindi inaasahan ng marami. Kahit si Putin ay nagulat sa ginawa ng mga Ukrainians. Pinasok ng brigada ang ilang bayan malapit sa border ng Kursk. Ilang maliliit na engkwentro ang naganap sa pagitan ng Ukrainians at ng Russian Border Patrol, kapulisan at ilang sundalo. Pero hindi ito nagtagal. Sa oras ding iyon, biglang umulan ng upload ng social media ng mga pro-Ukraine vloggers at ipinakita na nakontrol na ang mga 30 maliliit na barangay sa Kursk at ang nasakop ay halos kasing laki ng buong Bataan. Binalita ito ng Reuters ngayon lang ika-14 ng Agosto na patuloy sa pag-abanse ang Ukrainian sa Kursk at umabot na sa 70 maliliit na barangay ang kanilang nakuha. Makikita ngayon sa social media ang paglagay ng kanilang bandila sa ilang gusali at ipinakita rin na may mga sumukong sundalo ng Russia na sa una ay nakipaglaban doon sa border. Binalita din na maraming armored vehicles ang napasabog ng Russia. Subalit may mga nagsasabi na nag-iingat ang Russia sa pagbomba sa Kursk dahil hindi nito gustong mapulbos ang lugar katulad ng ginawa nila sa Ukraine. Gayunpaman, Siyempre, lugar na nila yun eh. at patuloy pa rin ang pagdami ng mga kasundaluhan sa lungsod ng Sumy. Napansin din na nagro-rotate ang mga sundalo sa Kursk ng 2 o 3 araw ang palitan. Yung mga nasa harap ay babalik sa likuran upang magpahinga pagtapos ng ilang araw at magpapalitan muli. Patunay na ang incursion ng Ukraine ay pinagplanuhan. Naging tahimik ang lahat no? Hindi inaasa kahit yung mga vlogger di ba, na mga pro-Ukraine, mga tol, tahimik lahat. Walang kahit anong upload. Kasi syempre makakasira nga naman ang plano nila yun, mga tol, di ba? Kapag in-expose agad nila. So, nagulat talaga lahat sa ginawa nila. Kailan kaya matatapos yan, no? Paano nautakan ng mga Ukrainians si Putin? Matapos ang emergency evacuation ng mga taga-Kursk, binalita sa Al Jazeera na pati sa Belgorod na nasa ibaba ay nagdeklara na rin ng state of emergency. Marahil dahil sa nasasaksihan ng patuloy na pag-abanse ng mga Ukrainians papuntang kanan at ibaba. Ayon din sa ulat,
100 sundalong Ruso ang nahuli at pinakitang sinasakay sila paalis ng lugar. Sa African News, ibinalita na libo-libo ang lumisan mula sa rehiyon ng Kursk. Mga matatanda at bata ang nagsiguro ng kanilang kaligtasan kung sakali nga namang magkaroon ng napakalaking labanan. Tama, ipit sila dyan. Napilitang mag-evacuate yung mga nakatira sa kaliwa ng Kursk nang bigla na lamang sumulpot ang mga Ukrainians. Ayon sa ulat, pinutol ang tubig at kuryente sa lugar, pati ang internet. Sa France 24 pinahayag na lampas na sa 100,000 ang in-evacuate. Tapos sa politiko, binalita na habang umaabanse ang tropa ng Ukraine, sinalakay din ang mga airbases sa teritoryo gamit ang mga drones at missiles. Etong August 21 lang mga tol, nagpakawala sila, isa sa pinakamalaking drone attack ng Ukraine mga tol. Marami kasi silang ganun at nahihirapan doon ng Russia eh. Kasama sa inatake ay ang Savas-Leyka Air Base na pinag-iimbaka ng hypersonic Kinzhal missiles na nasa rehiyon ng Nizhny Novgorod. Sinabi din sa ulat na nasalakay din ang Borisovlevsk Aviation Center na nasa Voronezh region. Nung lumabas ang balita, kaagad-agad hinanda ng Russia ang mga anti-air defense at ilang drones ang napabagsak sa Belgorod, Bryansk, Orel at Rostov. Malinaw na ang pagpasok ng Ukrainians ay hindi haka-haka. Pero ano ang tunay na plano? Marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na balak ng Ukraine sa Kursk dahil tila wala silang mahihita sa pagsalakay sa rehiyon. Magpapadala lamang si Putin ng lalaban sa kanila bilang tugon at alam na mas marami pa ring sundalo ang mga Ruso kumpara sa Ukraine. Bukod dyan, kung magpupursige sila, hihina ang puwersa ng Ukraine na dumidepensa sa Donetsk at sa iba pang lugar. Sa makatuwid, pinahayag ng Ukraine Foreign Ministry na wala silang balak na sakupin ng lugar o permanenteng kontrolin ito. Kaya mas naging palaisipan ng incursion para sa mga sumusubaybay sa labanan. Pero may binanggit si Putin noong lumabas ang balita hinggil sa tunay na balak ng mga Ukrainians at pati mga taga-kanluran ay namangha. Ang hindi inaasahan ay kinumpirma ni Vladimir Putin sa isang pulong. Binalita ito ng Reuters na ang pag-atake ng Ukraine sa Russia ay para sa negosasyon ng ceasefire. Sa madaling sabi, nilusob ng Ukraine ang Kursk para gawing pampalit sa darating na peace talks at kung mananalo si Trump sa halalan ng Amerika. Ang Kursk ang kanilang pangsugal. Pwede nilang gamitin ito upang makipag-trade o makipagpalitan ng teritoryo. So kaya nila kinontrol. Diba? Kaya nila kinontrol para eto yung, sige, kaysa magbigay kami ng lupain namin, eto na lang ibibigay namin. Total, kontrolado na namin to eh. Gusto nyong bawiin? Diba? Isipin mo nga naman, kung magkaka-ceasefire bago matapos ang taong 2024, hindi na nila makukuhang muli ang mga lupain ng Ukraine na ngayon ay kontrolado ni Putin. Kaya pala tumanggi si Zelensky sa peace talks noon dahil wala pa silang pangsugal. Kumbaga, ang Kursk ang hawak nilang bargaining chips. Dahil sa incursion, marami ang kumutya sa militar ng Russia kung bakit hindi napigilan ng pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong Europa ang pagpasok ng Ukraine. Kesyo pumaltos daw ang military at political intelligence ni Putin. Magaling daw itong espiya pero hindi naging isang sundalo. Kaya maraming hindi nakikita sa labanan. Ayon sa ilang analysts, nagtuon ng pansin ng Russia sa opensiba at nakalimutan na raw ang depensa. Masyado nila siguro in-underestimate ang kakayanan ng Ukraine. At ang huling hinala ng marami kung bakit nakapasok ang Ukraine ay may kinalaman sa humihinang Russian military. Mababa raw ang moral ng kasundaluhan ng Russia kumpara sa mga Ukrainians na nagtatanggol lang sa kanilang bansa. Lagi naman kasing talagang mas matindi ang pagnanasa ng mga nagtatanggol lang kesa doon sa umuopensiba. For example, mga kapatid biruin mo, halimbawa ikaw, diba ikaw, tatanungin ka, sino ang mas mabilis tumakbo? Yung hinahabol ng itak o yung nanghahabol ng itak? Sino mas mabilis tumakbo dyan? Malamang ang sagot-sagot natin, syempre mas mabilis tumakbo yung hinahabol. Kasi kapag siya inabutan, yari siya, yung humahabol. Pag hindi ko to inabutan, next time na lang, di ba?
Pero yung hinahabol talagang itotodo niya talaga yung bilis niya. So parang ganito mga tol, sa Ukraine. Mas mataas ang moral nila kasi para sa kanila, ipinaglalaban nila yung kanilang bansa. Sa puwersa naman ng Russia, gusto lang nilang manakop, 'di ba? Anong aral ang mapupulot dito? Okay, dito tayo sa aral. Tagumpay na sana ang pagsakop ni Putin sa Donetsk ng Ukraine. Ngayong darating na ang peace talks ng Europa at ng Amerika, mapapasa kanya na ang rehiyon. Pero ang pagsalakay ng mga Ukrainian sa loob ng Russia ay kinagulat ng madla at naging palaisipan sa mamamayan. Hindi pala pagsakop ang tunay na plano, kung hindi, upang makakuha ng pampalit sa mga naagaw na teritoryo. Isang mautak na hakbang para sa mga Ukrainians at nakakadismaya para sa Pangulo ng Russia. Kumbaga parang hostage nila tong ano na 'to, no? Hostage nila yung lugar na 'yan at 'yun ang ipampapalit nila. Sabi nga, huwag magbilang ng manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Tama. Buksan mo ang iyong isip. 'Di ba? 'Yun ang ginawang strategy ng Ukraine mga tol. Pero ano't ano pa man nakikita natin kung ano talaga ang hindi magandang dulot mga tol ng mga ganitong labanan. So ano ang aral na makukuha natin dito mga tol, 'di ba? Unang-una, kahit na ikaw ay napakalaking bansa, 'wag mong mamaliitin yung kakayanan ng maliit na bansa, 'di ba? At kung ikaw naman ay maliit na bansa at malaking bansa, sino man sa inyong mas malakas o sino man sa inyo mas mahina, kapag dating sa mga ganitong labanan talagang wala kayong maisasalba, wala kayong makukuhang ikakapanalo nyo, pareho kayong merong damages. Kaya dapat talaga mga tol, yung mga ganito hindi na natin no? Hindi na natin hilingin at wag nating hihilingin kailanman na mangyari yan lalong-lalo na dito sa atin. Lalong-lalo na mga tol, di naman ganun kayaman ng Pilipinas eh. 'Di ba? Punong-puno pa tayo ng korupsyon dito. Kaya sana talaga mga tol, no, wag mangyari yan dito sa atin. Anyway, bilang ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga videong 'to na napanood natin? Ano ang aral ang iyong makukuha? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.